Maabi ka class mga kamang. So ayan, literal na umaga nga pero hindi talaga maganda. Paano ba naman kasi isang oras mahigit lang ang tulog ng auntie nyo? Alam na ngang magbabiyahe ng madaling araw, nagpuyat pang uminom. Ayan, tuloy tulala. Pagkagising ko nga ay nag-jogging pants at nag-hoodie lang ako tapos diretso na sa kotse ng tito ko. Wala lang ang kung ano-ano dahil nakakahiya naman kung magpa-VIP pa ako. Makikisabay lang naman ang auntie nyo. Di ko nga namalaya na nakatulog na pala ako kaya pagkagising ko ay nasa ibang planeta na. Basta ang alam ko nasa NCR na kami after 2 hours. Ang kaso nga lang ay maliwanag na din nang makarating ako ng terminal. Dumaan muna kasi kami ng QC para idaan yung mga pinsan ko. Haggardness check! Walang hilamos yan, kadire. Dugyot man pero wala talaga akong mumug at hilamos na nagbiyahe. Pero okay lang yan, wala namang muta at hindi naman ako bad breath. Huy, true ba? Napansin ko nga na parang mas mabilis ang biyahe kapag pauwi. Parang ilang oras pa lang kasi ang nakalipas ay nasa Tarlac na ako. Not sure ha, feeling ko lang. Ang ginawa ko kasing palatandaan pag gantong kaganda ang view ay nasa Tarlac na ako. Correct me na lang if I'm wrong. Hindi ko na din kasi na-check sa Google Map kasi nag-i-enjoy talaga ako sa view. Sa sobrang nakaka-relax nga ay nakalimutan ko na ang hassle ng trip to Batangas ko. Tama nga ata ako na nasa Tarlac na ako dahil ilang minuto pa nga lang ay nakarating na din ako ng Pangasinan. Tawang-tawa nga ako sa na-experience ko dito sa bus stop ng Carmen. Paano ba naman kasi may lumapit sa aking isang matanda at inaabutan ako ng isang box ng buko pie. Umiling na nga ako dahil may nabili na akong isang box sa terminal ng Dao. Pero nagpumilit siya at sinabing pwede ko daw buksan kaya buksan ko na. Kaya naman natataranta akong inabot yung box at bubuksan na nga sana. Pero natigilan ako nung sinabi niyang 150 lang daw. Akala ko magbibigay siya ng free taste. Kaya naman disappointed akong binalik yung box. Natawa tuloy yung nagtitinda ng tupig na nasa tabi ko. Yung sinakyan ko nga palang bus ay hanggang Banilang. Pero sa Alaminos nga ako bumaba para bumili ng makain sa McDo. Dahil sobrang nagugutom na talaga ako. After 1 million years nga ay nakarating na din ako sa wakas ng Bulinaw. Sobrang hassle nga at nakakapagod. Pero ang mahalaga ay nahihatid ko nga sa huling hantungan ng aking lolo. Pero sobrang nakakabitin din pala ang pag-stay ko doon. Akala ko 3 araw ako doon pero isang araw lang pala. Tig-isang araw pala yung pagbiyahe ko papunta at paalis doon at isang buong araw din para sa libing ng lolo ko. Gusto ko pa sanang mag-stay para makapagbanding pa sa mga kamag-anak ko doon at sa mga tropa ko. Ang kaso nga lang ay hindi ako pinayagan ni mama at ibinilan na uwi agad ako kapag nailibing ng lolo. Nang makarating nga ako ng isla ay nakakatuwang tingnan ang mga ngiti ng nagsundo sa akin. Parang 10 taon akong nawala at sobrang miss na miss ako. Huy! Yun lang muna for today. Thank you for watching. Mwah!